Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang paghingi ng pagbasura sa impeachment complaint na hiningi ni Inday Sara Duterte, no, or VP Sara sa Senate Tribunal. So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Medyo natawa ako sa balita na humingi po si VP Sara na ibasura ang impeachment articles sa Senate Tribunal. Ayon po sa balita, humingi po siya ng dismissal ng kanyang articles of impeachment sa Senate Tribunal kasi ang deadline is by Monday, no? Sabi nga niya, bakit dapat ibasura ang impeachment complaint kasi nothing more than a scrap of paper. Basura lang po ang impeachment complaint siya sa Senado. Sa kanyang 34-page answer ad cautelam with caution, sinabi po ni VP Sara na sa Senate Tribunal that the fourth impeachment complaints against her violated the constitutional provision against the filing within a year. Ibig pong sabihin, dapat ikaapat na po ito na impeachment complaint sa kanya. Dapat hindi po pasok sa isang taon kasi sunod-sunod po ang nagreklamo ng impeachment sa kanya of more than 1 year case against impeachable official. The complaint endorsed by 215 House lawmakers, mga kongresista, on February 5 should be thrown out for being void ab initio, void from the start, sabi po ni VP Sara. The same argument she raised in her pending petition before the Supreme Court to stop her impeachment trial. So, yun po ang punto ni VP Sara na dapat kung ang impeachment na ipinasa doon sa Senado ay dapat ibasura. Bakit po? Kasi wala pang 1 year na may impeachment pa, complaint sa kanya, mayroon naman bago, dapat palampasin muna ang 1 year. According po sa ulat, there are no statement of ultimate facts in the fourth impeachment complaint. Strip of its factual and legal conclusion, it is nothing more than the scrap of paper. Wala naman daw mabigat na ebidensya laban sa complaint, sabi nga ni VP Sara. Adding that, ang complaint daw ay nagpapakita ng klaro na pag-abuso sa impeachment process. Okay? So, dito po, last minute submission. The complaints stem from the 30's alleged misuse of 612.5 million in confidential funds and from her online rant in November last year in which she said he ordered the assassination of President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Romualdez. Okay, yun po. Sabi nga, she was accused of probable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and graft and corruption. So, according kay Secretary Renato Bantog Jr., who acts as the impeachment tribunal clerk of court, na-receive po nila ang mga papeles, no? 5:49 p.m. narawing beating Monday's deadline for her response to summon the senator judges issued on June 10, no? Earlier the afternoon, a messenger from Fortune, Narbasa, and Salazar firm, where the Vice President has tapped 16 lawyers to represent her, brought to the House a copy of her response to the impeachment court. Okay, so ito po ang development po sa kaso ni VP Sara, no, na gusto niyang pabasura ang impeachment complaint sa Senado. Okay? So, antabayan po natin kung ano pa ang mga darating na mga kaganapan kasi medyo mahaba-haba po ito ang impeachment complaint at trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kung guilty siya, okay. Kung hindi siya guilty, i-dismiss ang kaso. Kung guilty siya, ipaalisin sa pagka-vice presidente. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito naman pong kaibigan News Jake. Paalam. I love you all.